dapat walang ibang desisyon ang appellate chamber kung hindi dapat mabigyan ng interim liberty si Tatay Digong because that is in accord with justice and fairness. I-share nyo ho itong video na to kung naniniwala kayo na dapat ng pagbigyan ng ICC yung interim release na yan para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano-ano ho ba ang ating aasahan dyan sa gaganaping hearing sa pagtalakay ng ICC dyan sa interim release na yan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si dating presidential spokesperson Harry Roque ho ang magpapaliwanag dyan. At para ho, ika nga ma-prove yung point netong mga taga-DOJ na to, ito daw si District Engineer Henry Alcantara ay nagsuoli ng 110 million. Ibang klase. Ang tanong, kaninong mapupunta yan? Eto, kinakabahan ako dyan ha. Baka ipasok niyo sa maleta yan tapos i-deliver niyo sa Forbes Park. Mahirap na. Mahirap na ho mga kababayan. Pinapaalalahanan ko lang yung mga taga-DOJ ha. Saan galing yung pera? Akala ko bang naka-freeze yung mga asset nila? Palakpakan ho natin ang DOJ na paikutan. Ay, sorry. Palakpakan natin itong si Henry Alcantara na paikutan. Anak ng toka, naka-freeze ang asset, makakapaglabas ng ganyang kalaking pera. Palakpakan ho natin. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Erektahin ho muna natin itong, ba't wala si Henry Alcantara dyan? Anak ng toka. O yan. Ngayon po ay nasasaksihan nyo ang restitution, palakpakan. Anong naging computation? Yung isang galing yung 110 million na yan. Anong pinagbasihan natin? Hindi, para lang ma-prove nila yung point, ma-prove nilang yung punto nila na pwede naman mag-restitution. Diba? Pwede naman kayo magsaoli ng pera. Ibigay nyo lahat sa DOJ yung pera. Ilalagay nila sa maleta. Palakpakan. Siyempre, dadalhin nyo sa bangko. Dadalhin siya sa Sandigan Bayan. Gagamitin bilang ebidensya? Hindi natin alam. Kasi wala hong nakalatag na rules dyan sa restitution na yan. Base sa ating pagkakaintindi, kung mali tayo, wala nang problema. Correct nyo ako. Ngayon, kung gusto magsaoli, parang ganito lang yan. Di ba? Okay, nagnakaw ako. Ano ba ninakaw ko? Itong remote, ninakaw ko. Huli ako sa akto. Kailangan kong ibalik yan. Kasi ninakaw ko yan eh. Yun okay yan. Walang problema kasi huli ka na sa akto. Kaya isusuoli mo yan. Pero ang ninakaw nila na yan, wala ho tayong computation. Hindi ho natin malaman kung gaano kalaki. 100 milyon, 200 bilyon. Wala akong nakakaalam. Anong tawag dyan? Optics. Palakpakan. Akala siguro ng DOJ, hindi natin basa yung mga bawat kilos na. May problema ba dyan? Wala. Pera na sambay ng Pilipino yan eh. Pero ang tanong, baka dahil nagbigay na siya ng 110 million, tapos na, ganun-ganun na lang. Wala nang kasunod yan. Kaya mas maganda, isang bulto, isang bagsakan. Compute nyo kung magkano kailangan ni Soli. Isang bagsak, kunin lahat yan. Kung walang pera, edi yung mga asset nila. Kaso dahil nga bida-bida, kailangan magpasikat, kailangan mapakita sa sambay ng Pilipino na mayroong mangyayari kahit wala naman dahil hindi naman napapanagot yung talagang mga mastermind. Presenta yung 110 million. Anak ng tokwa, 2 maleta lang yan, Brad. Huwag mo kaming bidahan sa ganyan. Tanungin mo si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. kung kailan sila. Kasi base kay Saldico, yung amo niyang si Alcantara, sila dinililiberan. Kailan ba sila magsasaoli? Okay lang naman kay Marcos Jr. at dito kay Martin Romualdez na mag-restitution, okay? Walang problema sa amin yan. Kung magkano yung nasa listahan nitong si Saldico, yun ang dapat nilang isauli sa sambayan ng Pilipino. Walang problema yan. Tuloy natin. Cash turnover. Ito po ay parte ng restitution. Ito po si attorney. Restitution. Ano yan kumbaga, para lang ma-prove nila yung point na, nagnakaw, mag-restitution kayo. Dali nyo dito yung pera. Kailangan na namin yan. Tanantanan. Punta na kayo dito. Deliver nyo na yung pera. Punta kayo sa DOJ. Saan mapupunta yan? Anong commutation? Yun lagi. Doon tayo babagsak eh. Paano nakuha yung 110 million na figure? Naku, parang ma-absuelto ata itong si Alcantara. Palakpakan! Naknanto ka. Para sa mga Diskaya. Para sa mga, dito kay Bryce Hernandez. Para dito kay, sino pa? Yung taga, basta yung mga kontraktor. Naku, kung ako sa inyo, mag-restitution na kayo. Magmumukha kayong masama niyan, pero kailangan yung gawin yan sa ayaw at sa gusto nyo.
Pero hindi siya ganyang kaparaanan. Compute muna natin kung magkano talaga ang nakuha ninyo from the beginning. Higa nga. Mula sa umpisa, hindi yung out of nowhere babagsak ka ng 110 million sa lamesa. Restitution? Ito naman oo. Emil Hoven, para po para katawanan ang kanyang kliyente na si Engineer Henry Alcantara. Yung ibang mga abogado. Restitution na kayo, dalhin nyo na sa DOJ yung pera. Paldo na naman. Pangunahan ang pagka-turn over ng what appears to be 110 million pesos. Sigurado ka 110 lang yan Kasi hindi na namin nakita yung behind the scene dyan. Kung talagang 110 million lang yan. Malay ba nating 120 million yan? Bago nila pirnisenta, binawasan nila ng 10 million. Walang nakakaalam kasi hindi naman natin nakita yung buong proseso. Basta nagpatawag sila ng press con, 110 million. Lang ba talaga? Ang tanong. Kasi wala ngang malinaw na rules kung paano yung restitution. Wala tayong problema sa restitution. Dapat nilang isuoli yan. Si Marcos Jr. at itong si Martin Romualdez. Kung magkano yung sinabi ni Saldico, dapat isuoli nila yan. Kung sakali man, di umano Gaano katotoo na 110 million lang yan? Di namin nakita. Meron bang deposit slip na naglalabas na itong si Alcantara, abogado ni Alcantara, 110 million ang ilinabas niyang pera sa bangko. Meron ganon. O kung wala, diskumpiyado kami dyan. Medyo wala kami tiwala dyan sa 110 million na yan. Kayo ba naniniwala kayo 110 million lang ang bit-bit ng abogado nitong si Henry Alcantara dyan? I-share nitong video na to kung hindi kayo naniniwala. Okay, pagkatapos po nito, tayo po ay liliban doon sa kabilang kwarto at doon po kami tutugon sa inyong mga katanungan. Unang tanong ko dito kay DOJ Secretary, 110 million lang ho ba talaga ang dala ng abogado nitong si Henry Alcantara? Mga taga-DOJ ngayong mga panahon na to. Yung pera umaago sa langyang yan. Saan di diretso yan? Saan di diretso? Sa bangko. Kanino bangko? Huwag sa maleta. Huwag yung lalagay sa maleta. Mahirap na. Hindi, tanong lang naman 110 million lang ba talaga dala? Kasi yung nakasimangot tong abogado Tapos din po nito, gagamparan na naman po ng Bureau of Treasury kasama po ang mga kapatid natin sa Land Bank para po i-validate yung cash count nitong halaga na nasa akin. Okay? Pag ganito lang si Mamo, kami nang bahala dyan. Give it to us. So, ito po, Sen Marcoleta, ayan na yung restitution nila. Out of nowhere, nagbabagsak sila ng 110 million. Palakpakan. Billion ho. Ito Ito ho, ika nga. Pinapacify nila ang sambay ng Pilipino para wag nang magalit kay Marcos Jr. Diba? Kailangan nila 110 million. Malay ba namin? Ang tanong, galing ba talaga sa bata dito kay Henry Alcantara yung pera na yan? Galing ba talaga kay Henry Alcantara yan? Nobody knows. Basta nandyan ang abogado niya, sinabi nitong si DOJ Secretary, galing kay Henry Alcantara. Di galing sa amin. Galing sa amin. Wala. Kasi yung proseso, hindi natin nakita. Hindi niyo man pinagsalita ito sa attorney. Mangyayari ngayong hapon. Palakpakan natin ng DOJ. Yan ang tinatawag nilang stresswela to the max. Buti pa yung mga taga-DOJ. Hindi 500 pesos ang kanilang Noche Buena. Buti pa sila. Kasi sabi nitong si Roque, hindi si Harry Roque si Chris Roque. Na 500 pesos lang daw yung tag dito, yung tawag dito, yung Noche Buena budget, pwede na yung 500 pesos. Mamaya, sunod na video na nadalakayin yan. Okay na ho tayo dito? Okay na ho ba kayo dito? Sa 500 million, 110 million, maliwanag na sa inyo. Sa atin, kung tanong maliwanag, walang maliwanag ho dyan. Kasi hindi naman natin nakita yung proseso o kung ano pa man. Masaya tayo, merong nangyayaring restitution. Kahit hindi naman sila inuobligahan to show good faith, walang problema yan.
Pero gaano katotoo na 110 million lang ang dala-dala nitong si attorney? May makakapagsabi? Walang makakapagsabi. Bakit? Dahil wala na tayong tiwala dito sa pamahalaan na to. Lahat ng na-appoint dito sa administrasyon na to, mahirap kong pagkatiwalaan. Pasensya na ha, DOJ Secretary. Mahirap pagkatiwalaan Ano lang naman kayo dyan. Kung si Marcos Jr. merong tauhan na Boeing Remulla, si Boeing Remulla merong tauhan dyan sa DOJ. At naniniwala ako, itong mama na to, aso ka lang ni Boeing Remulla. Rekta ho tayo dito kay Harry Roque. Game! Walang sounds. Bukas po, 28, Game! magandang araw po sa inyong lahat ha. Bukas po, 28, magkakaroon po ng pagbasa ng husga ng ICC Appeals Chamber dun sa hinihinging provisional release ni Tatay Digong. So ngayon po, pag-usapan natin ngayon yan. No? So tama na po yung mga issue ko dahil ako naman po hindi ako ang importante. Ang importante si Tatay Digong. Yan. Kaya naman po ako naririto dahil kay Tatay Digong. No? At Yan. kaya naman ako mas ginugusto na manatili dito sa Netherlands ay dahil rin kay Tatay Digong. Well, ina-emphasize ko po na yan ang mas ginugusto ko na manatili rito kasi kanina, ang sabi ng mga immigration na nakipagpulong sa akin, ikaw naman talagang gusto mong manatili dito sa Netherlands. Totoo yun. Kung ako'y papipiliin, talagang mas gusto ko rito dahil nga nangako ako kay Tatay Digong na walang iwanan. Pero ako na may abogado. At kung kinakailangan talaga akong pumunta ng Austria at wala akong choice at hindi ako tatanungin kung anong gusto ko, syempre susunod ako sa gusto nila. Ang problema, tinanong ako gusto mo bang lumipad? Di sabi ko hindi, kasi sabi ng doktor ko hindi ako dapat lumipad. Kasalanan ko ba yun? No? At 2 beses ako tinanong, 2 beses ako sumagot. At syempre, ang tanong nila is, hindi naman totoo yan dahil gusto mo lang dito dahil nandito si Duterte. Well, isa yan sa dahilan. Pero ang talagang dahilan, yung 2 certificate that I am unfit to fly. Pero inaamin ko, syempre, kung ako ang papipiliin, mas gusto ko sa Netherlands kasi at least malapit ako kay Tatay Digong. Di ko man siya nakakausap, alam naman niya at sinasabi ng lahat ng dumadalaw, nasa labas lang ako, nag-aantay sa kanya. Pero, nung ako'y nasa eroplano na at ang buong akala ko ako talaga ay pupunta na ng Austria, ang iniisip ko, pararating ko na lang kay Tatay Digong. Tatay Digong, huwag ka mag-alala, hindi naman kita iniwan dahil nasa Europa pa rin ako. Totoo naman. Dahil miski ako'y makapunta ng Austria, nasa Europa pa rin ako. So tuloy pa rin yung aking pangarap, yung aking pangako na hindi ko siya iiwan. Pero, yun nga po, no? Kung ako talaga ipapupuntay ng Austria, pareho naman kami abogado ni Tatay Digong. Kung talagang yan ang naging desisyon ng hukuman, kung yan talaga naging desisyon ng otoridad, kinakailangan respetuhin. Kaya lang, lahat ng mga desisyon nga, syempre, binabalanse rin yan sa karapatang pantao at meron naman akong karapatan sa mabuting kalusugan. Kaya naman, hindi ako mapipilit na maniwala sa opinyon ng ibang doktor as against yung sarili kong doktor na mga nag-opera sa akin. At yan pong sinabi ko kanina nga sa immigration. No? Na kahit anong mangyari, ang paniniwalaan ko pa rin, syempre, opinyon ng sarili kong doktor at hindi opinyon ng mga doktor na kinukuha lang naman blood pressure at saka oxygen. Meron kasi 2 doktor na nag-examine sa akin. Pero ang ginawa lang nila, kinuha ang aking blood pressure, kinuha ang aking oxygen at sinabi fit to fly. Yung mga nag-opera sa akin, ang sabi, unfit to fly. No? At ang hinihingi lang naman nila is until 8 January dahil ang sabi nga ng aking neurosurgeon, after 2 months, malalaman na natin kung talagang completely successful yung operasyon. Totoo namang masela nitong operasyon sa spine. No? Ano ba naman yan? Pero anyway, ako naman po ay hindi ang totoong istorya sa Netherlands. Ang totoong istorya sa Netherlands si Tatay Digong. At importante po ang babasahing desisyon bukas dahil ito po ay tungkol sa panandaliang kalayaan ni Tatay Digong. Now, balikan po natin bakit meron bang ganitong interim release na tinatawag. Well, kapareho rin po yan ng pagpapiyansa, right to bail. Na kapag hindi naman malakas ang ebidensya, may karapatan na magkaroon ng panandaliang kalayaan ang mga akusado. Pero may pagkakaiba po. Kasi ang system dito sa ICC, ang pagkakakulong, nakadepende lang kung merong mga good grounds para ikaw ay ikulong. Sa Pilipinas, ang pagkakakulong pag merong probable cause. Yung likelihood na merong ang krimen na nagawa at ang akusado ang siyang gumawa. So, malaking pagkakaiba po yan. Dahil yung good grounds, mababang threshold lang po yan ng ebidensya.
So yung probable cause, wala pa pong probable cause at yan po ay titignan doon sa confirmation of charges na naantala nga dahil doon sa issue na kaya ba nga ni Tatay Digong na harapin ang isang paglilitis sa kanyang kondisyon ngayon sa pag-iisip, psychological. No? So yan po ay bibigyan ng kasagutan kasi nag-appoint naman sila ng mga experts para pag-aralan ang kondisyon ni Tatay Digong. Now, bakit importante yung pagkakaiba ng probable cause at saka good reasons? Well, dahil nga po napakababa noong threshold of evidence para magkaroon ng warrant of arrest, binabalanse yan doon sa binibigay na karapatan ng akusado na magkaroon ng interim release. Kasi nga po, wala pang probable cause, presumed innocent siya, wala namang masyadong ebidensya na dapat talaga siyang ikulong, that the evidence of guilt is strong, kaya binibigyan ng interim release ang mga akusado dito sa international tribunals. Yan ay dahil na rin sa katunayan na kapag sila ay nadetena, idedetena sila dito sa dahig, malayo sa bayan ng mga akusado. No? Dahil nga sa katunayan, sa mga lokal na hukuman, kung ikaw naman ay aarestuhin, diyan ka aarestuhin, no? Kung saan dinidinig ang kaso. At ganyan din dito, kaya lang malayo ang dahig. Kaya binibigyan ng interim release. Ibig sabihin, itong interim release, ito ay dahil kinakailangan balansehin yung katunayan na sa ICC, makukulong ka miski napakababaw ng ebidensya. So babalansehin yan sa pagbibigay ng interim release. Ngayon, ano yung mga batayan kung ikaw ay mabibigyan ng interim release? Una, yung ebidensya laban sa iyo. Ito ba ay mabigat o hindi? Pangalawa, kung ikaw ba ay may possibility tumakas. Pangatlo, kung ikaw ba ay merong pang pagkakataon na gumawa muli ng kahit anong kasalanan. At pang-apat, kung ikaw ba ay susunod sa mga kondisyones na i-impose ng hukuman para ikaw mabigyan ng panandaliang kalayaan. Now, ang ating basa dun sa desisyon kung saan nabasura ng pre-trial chamber yung interim release ni Tatay Digong ay dahil daw hindi naman pinakita na mababaw yung ebidensya o hindi pinakita na mabigat yung ebidensya kay Tatay Digong at saka sinabi nga na hindi masyado na-discuss yung kung siya ba ay flight risk, kung siya ba ay gagawa pa ng ibang krimen. Himay-himayin natin yan. Well, unang-una, uulitin ko na bagamat sinasabi na dapat na-discuss na ang ebidensya ay hindi mabigat labang kay Tatay Digong, alam naman natin na yung warrant of arrest ay nakabase lamang sa good grounds. So ang tanong ko, bakit kinakailangan na patunayan na mabigat ang na hindi mabigat ang ebidensya laban sa akusado, alam naman nila. Sila mismo nag-issue ng warrant of arrest na mababaw lamang ang ebidensya laban kay Tatay Digong. Ibig sabihin ko, bakit kinakailangan i-discuss na the evidence of guilt is not strong, ang basihan sa kanyang pagkakakulong ay mababaw, good grounds lamang. Hindi pa sapat na yun? Na pinaaresto mo yung tao hindi dahil mabigat ang kasalanan, kung hindi, mababaw nga ang basihan. Good grounds lamang. So bakit kinakailangan mo pang ipakita? No? So yun ang unang-una kong pula. Pangalawa, yung mga sinasabi nila na dahilan na hindi ipinakita, na hindi siya flight risk, hindi ipinakita daw na hindi na siya gagawa ng mga krimen, ang sabi nila, hindi daw masyado na-discuss doon sa mga sinumiting pleadings ni Tatay Digong na hindi siya flight risk. Well, unang-una kasi, nagkaroon naman ata ng kasunduan sa panig ng depensa at ng prosekusyon na hindi nila ko-questionin na yung pagiging flight risk at yung capacity na gumawa pa ng krimen si Tatay Digong. Hindi ko alam talaga kung ano nangyari sa pag-uusap sa panig ng mga abogado ni Tatay Digong at ng prosecution, pero posible po yun. Bakit? Kasi meron ng mga president sa ICC na kapalit ng voluntary surrender, binibigyan automatically at hindi tinututulan ng depensa, ng prosecution ang panandaliang kalayaan ng mga akusado. Nangyari na po yan sa ICC. Voluntary surrender kapalit ng interim release. Ibig sabihin, ang concern lang ng mga prosecutor ay ikaw ay naroriyan para merong jurisdiction ang hukuman sa iyong pagkatao.
At kapag ikaw ay voluntaryo, papayag talaga sila na pwede kang makabalik doon sa bayan mo. Nangyari na po yan. At yung akusado ay umuwi sa kanyang bayan at kinakailangan lang pumunta sa dahig pag mayroong pagbibista. Okay? So, natural, may mga usapang siguro naganap at naniwala naman ng mga abogado ni Tatay Digong siguro na talagang hindi na nila ko-questionin yan. Now, nung kinu-question ng mga prosecutor yung issue na baka tumakas nga si Tatay Digong at baka gumawa pa ng krimen, ang sabi ng mga abogado, bigyan nyo kami ng pagkakataon mag-file ng reply para masagot naman namin yan. Kasi nga talagang hindi na namin sinagot yan dahil ang sabi talaga nila, hindi na kinakailangan paglabanan yan at pag-usapan pa yan. Malay namin na magbabago sila ng isipan. So hindi na siya pinagbigyan ng hukuman, which I think is unfair din. Dapat kasi kung nagkaroon ng pagkakataon ang prosecutor na sabihin na siya ay flight risk at pwede pang gumawa ng ibang mga krimen, dapat pagbigyan naman ng pagkakataon si Tatay Digong na masabi kung bakit hindi siya flight risk at kung bakit hindi na siya pwedeng gumawa pa ng ibang krimen. Diba? Para maging patas lang. Pero again nga, no, sigurado ako dahil karoon na ng usapan yan sa panig ng Defense at Prosecution, tumalikod sa usapan ang prosecution. Pangatlo, bakit ba nila sinasabi na flight risk? Kasi daw, ang sabi daw ni VP Sara, talagang ang gusto niya, makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas. Yung kanyang interim release, dapat sa Pilipinas. Yun ba ay indikasyon na pwedeng tatakas si Tatay Digong? Yan ay indikasyon kung anong gusto ni Tatay Digong. Na kung magkakaroon ng interim release, mas gugustuhin niya na pumunta sa Pilipinas. Pero walang ibig sabihin yan na may intention siyang tumakas. Kasi nga, siya yung humingi ng interim release. Kung ang intention na ay tumakas, hindi na sana siya humingi ng interim release at gumawa na lang ng paraan para siya ay tumakas. Ang sabi pa nila, well, ayan nga kita mo yung anak niya, nagsabi na, ano kaya, palabasin na lang natin na kung anong para mamamaraan si Tatay Digong. In other words, nagbiro si VP Sara na sige, itakas na lang natin si Tatay Digong. Sabihin na nating nabanggit yan. Ano ngayon? Hindi ba si Inday Sara ang in charge sa legal defense ni Tatay Digong? Hindi ba yung pagiging in charge niya sa legal defense ni Tatay Digong ay nagpapakita na rinirespeto ni Inday Sara yung proseso sa ICC? Dahil kung intention nga niya na itakas na lang ang tatay niya, bakit pa siya makikialam dun sa legal defense ng tatay niya? Di gumawa na lang sana yan ng plano na itakas ang tatay niya na alam ko, hindi gagawin ni Inday Sara kasi sa totoo lang, Girl Scout si Inday Sara. Hindi yan papayag sa anything na shortcut at hindi nasa tamang proseso. Minsan, sasabihin ko sa inyo talaga ang totoo minsan sa tingin ko, dapat hindi ganun si Inday Sara. Pero ganun siya Ang gusto niya lahat in order. Ang gusto niya lahat sunod-sunod. Ang gusto niya lahat pursuant to procedure. Sa totoo lang, sige aminin ko. I disagree na dapat lahat talaga in order. Kasi kapag merong extraordinary circumstance, sa tingin ko, meron dapat extraordinary response. Hindi ganun si Inday Sara. So anong sinasabi nila na si Inday Sara pang nagsasabi na pinaplanong itakas? Hindi po. The fact na si Inday Sara kumuha ng abogado, the fact na walang tigil na dinidepensahan ni Inday Sara ang mga abogado ni Tatay Digong, the fact na palagi niyang sinasabi, respetuhin ang proseso, the fact na wala siyang planong ginagawa para itakas si Tatay Digong beyond sa kanyang pagbibiro, ay nagpapatunay, walang intensyon. At ang importante, para nga makita kung may tunay na intensyon ng Inday Sara, tignan mo, meron ba talaga siyang intensyon? Now, pag-usapan naman natin ngayon yung issue na baka daw gumawa na naman ng krimen si Tatay Digong. Ang sabi ng pre-trial chamber, alam mo, yung mga kasong linililitis ay mga nangyari sa Davao kasama na yung siya ay alkalde. Re-elected muli daw ang Tatay Digong at ang kanyang vice mayor ay kapatid din niya na nagpapakita na pwede silang gumawa ng krimen. Well, unang-una, meron na bang krimen na napatunayan? Wala pa naman. Paratang lang yan. So bakit sasabihin nyo na palibasa alkalde siya uli at ang anak niya, ang vice mayor, who is now acting mayor, yan ay by itself ebidensya na plano niyang gumawa ng krimen uli.
patunayan muna na mayroong mga krimen na nangyari bago sabihin na dahil siya ay re-elected at yung anak niya ay naging vice mayor at acting mayor, na pwede silang gumawa uli ng krimen. Pero sa tingin ko, habang hindi pa napapatunayan na may kahit anong krimen na nagawa ang Tatay Digong, walang basihan para sabihin na gagawa siya uli ng krimen diyan sa Davao. Hindi rin kasi kinonsidera ng mga West ang tunay na larangan ng politika ngayon sa Pilipinas. Sinasabi nila na ma-influensya si VP Sara dahil siya ay Vice President at alkalde pa rin daw itong si Tatay Digong. Totoo yan. Hinalal sila ng taong bayan dahil mahal sila ng taong bayan. Pero ang tanong, malaki bang impluensya ngayon ni Vice President Sara? Wala. Kita mo nga, pilit na pinatatanggal siya sa pwesto. Pilit na talagang binabawasan ang kanyang budget. Sinampahan pa ng kasong incitement to sedition. Yan ba ang taong ma-influential? Sa katunayan, talaga namang may titulo si Inday Sara, pero halos walang kapangyarihan. Naku, baka magalit sa akin si Inday Sara na sinabi ko yan. Ma'am, sorry ha, pero yan po ang katotohanan. Dahil ang Vice President naman talaga, dahil wala namang cabinet portfolio, talagang nag-aantay lang kung may mangyari sa Presidente at siya ipapalit. Kaya nga, yung mga tumututol ha kay Inday Sara para maging Presidente kung mawawala si Marcos. Hello, hilo ba kayo? Kaya nga may Vice President para siya talaga ang pumalit kapag nawala na ang Presidente, di ba? Bakit yung tututulan? Yan lang naman talaga ang katungkulan ng Vice President. So nasaan yung impluensyang sinasabi nila ni VP Sara? Wala. Dahil kung if they even bothered sa sistema ng gobyerno natin, wala naman talagang kapangyarihan ng Vice President kung hindi mag-antay na mawala ang Presidente. Yan ang katotohanan. Kaya tingnan nyo ang activities ng Vice President's Office. Ino-augment niya yung mga trabaho ng line agencies, lalong-lalo na kapag merong sakuna. Kasi nga, minsan, yung executive department sa ilalim ng Presidente, clueless kung anong gagawin. Di ba? Pati nga, pag may malakas na bagyo, nagkakamot sa ulo si Marcos kung anong gagawin niya. Samantalang si Inday Sara, yung kanyang Office of the VP, alam nang gagawin kasi naka-preposition na yung mga tulong na ibibigay sa taong bayan. Yan ang ginagawa ni VP Sara dahil wala naman siya ibang magagawa. In other words, i-augment yung katunayan na yung mga obvious na dapat ginagawa ng Presidente, lalong-lalo na sa panahon ng sakuna, hindi nagagawa at yan ang tinutupad ng kanyang tanggapan. Malinaw naman po yan. So, mali yung sinabi ng pre-trial chamber na ma-impluensya pa rin at pwede gumawa ng krimen. Ulitin ko po ha, dahil unang-una wala pa naman napapatunayan na may ginawang krimen si Tatay Digong. So bakit sasabihin na pwedeng gumawa na naman ng panibagong krimen? At pangalawa, hindi totoo na bagamat Vice President si Inday Sara, wala naman talaga siyang impluensya sa Pilipinas ngayon. Dahil siya nga ay mortal na kaaway ng mga Marcoses at siya ay Vice President, ang tanging trabaho ay antayin na mawala ang Presidente para mamuno ng walang power vacuum. Di ba po? Well, anyway, isa pa yung sinasabi na pwede raw gumawa dahil mayroon na naman si Mayor Baste. Well, ganun din po yung argumento ko dyan. Miski acting mayor si Mayor Baste, nakatali naman ang kamay niya. Hindi naman siya pinapili kung sino mga pulis niya. O di ba? Tinanggal lahat ng mga pulis na tapat kay Baste Duterte. O, ibig sabihin, napakahirap pa rin na maging mayor na hindi kakakampi ng gobyerno. Kasi linilimitahan din ang kapangyarihan ni acting mayor Baste Duterte. At ang pinaka-importanting kapangyarihan na nagkaroon ng limitasyon ay yung pagpili kung sino ang mamumuno sa kapulisan sa Davao City. So, suma total, naniniwala po ako na dahil po dun sa balanse na nakasaad sa Rome Statute na po pwedeng maaresto base lamang sa mababaw na ebidensya, good grounds, kinakailangan mabigyan talaga ng interim release si Tatay Digong. Unang-una, dahil hindi kinakailangan na ang akusado magpapakita na mabigat ang ebidensya. Trabaho yan ng prosecution. Yun ang unang pagkakamali nila. Bakit hihingan mo ang depensa na hindi malakas ang ebidensya laban sa kanya? Ang trabaho naman talaga diyan ay prosecution. Dahil sila may burden to prove guilt beyond reasonable doubt. Pangalawa,
Bakit mo sasabihin na flight risk dahil lamang sinabi ni Inday Sara? May pagkakaiba sa salita at mayroong pagkakaiba sa salita na merong intensyon. Na wala namang kahit anong ebidensya na intensyon na isatuparan yung biro na ginawa ni Inday Sara Duterte. Pangatlo, wala namang pong tunay na impluwensya ang BP Sara bilang Vice President na nag-aantay lamang kung may mangyayari sa Presidente at dahil siya ay kalaban ni Marcos Jr. Pang-apat, si Baste Duterte, alkalde nga, pero limitado rin ang kapangyarihan at ang pinaka-importanting na limitahan na kapangyarihan ay yung pagpipili kung sino magiging pinuno ng pulis sa Davao City. Pero bukod pa dyan, hindi dapat binabaliwala ng hukuman yung dictates of fairness and justice. Paano naman magiging magkakaroon ng banta na tumakas ang isang 80 anyos na nahuhulog na habang naglalakad lamang? Akala ba nila sprinter ang isang 80 anyos? Hindi po ito dahil si Duterte ay Duterte. Pero ang katotohanan, pag 80 anyos ka na, mahirap ka na talagang gumalaw. Bukod pa dyan, meron na ngang issue kung kaya pang harapin ni Tatay Digong ang isang paglilitis. Hindi ba dapat on humanitarian grounds, on the dictates of humanity, ikinonsiderahan ng hukuman? So sa akin po, bukas, 28 ng Nobyembre, dapat walang ibang desisyon ang appellate chamber kung hindi dapat mabigyan ng interim liberty si Tatay Digong because that is in accord with justice and fair play. Palakpakan ho natin itong si... Lahat naman ho tayo, yan ho ang ating panalangin. Wala ho tayong maraming segue dito kay Spokes kasi abogado yun eh. Hindi naman ho tayo expert hindi tayo singit na singit. Pero yung 110 million, ibang usapan ho yun mga kababayan. Ang tanong ho dito, 110 million lang ho ba talaga? Ang dala ng abogado nitong si Alcantara. Tanong lang naman. Kahit anong decision po ng korte will prove that the ICC is not about justice, it is about politics. Agree ba ho kayo or disagree? Agree. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Sabay-sabay ho natin tunghayan kung anong magiging desisyon ng ICC dyan sa dyan sa interim release na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tayo naniniwala na mapapalaya na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lalong madaling panahon. At kung maaari, makauwi na siya ng Davao para makapagpahinga na ho siya doon. No? Pagod na ho si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang layo niyang dahig na yan. Diba? Layo ho yan. Hanggat maaari kung makapagpahinga na siya sa yung magkuya-kuya-kuya na siya doon sa rocking chair niya sa harap ng bahay niya, di ba? Nagpunta na ho tayo doon mga kababayan. Nakita na ho natin ang bahay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakasimple. Hindi nyo maiisip na isang presidente ang tumira doon sa bahay na yun. Ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.